Kaswabe, mainit-init na araw para sa inyong lahat. Kung napanood nyo dati ang una natin na review about sa isang GTR 2024, alam nyo naman ang channel natin, meron tayong Nismo R34, R32, meron pa ang Liberty Walk Silhouette with body kit yon. So this time, we have the Bayside Blue, iconic and very legendary na super sports car ng JDM. Details na yung nakaraan pero ngayon magkakaroon tayo ng test drive impressions. Pakilala ko muna sa inyo ang owner ng ating GTR at magugulat kayo kasi 8 years old lang siya. Hindi, biro lang. Pakilala ka, brother, sa mga kaswabe natin. What's your name and ano ang ginagawa sa buhay? Hi, my name is Jermaine Kailim. And ang ginagawa ko sa buhay is mag-aral and matulog. He is only 14 years old. Alam naman natin pag 14, di pa masyado pwede mag-drive. So every time you drive, sino kasama mo? Usually, mga driver na pinapasama sa akin ni Mami. Tsaka ni Papa mo? Yes. Oh, kailan binili? Kinuha namin 2 months ago. 2 months ago? Yeah. Alam ko nagkita pa tayo dun di ba? Yes, nagkita pa tayo noon. Yung releasing ng GTR mo, nagkita pa tayo. So ito ba yung pinakaunang Bayside Blue dito sa Pilipinas? Kasi di ba meron yung isa, yung na-detail review ko, yun yung Vibrant Red yata na kulay. Ito, Bayside Blue. Ito raw ba yung pinakaunang na-release sa inyo? Pangalawa dami kasi yung Pangalawa kayo? Yung isang Bayside Blue na nauna is nasa Pampanga. Parang ito ang visible no? Ito yung madalas na sa labas. Ito yung nakikita ko sa Instagram mo. Ano yung Instagram mo para pwede ka nila i-follow pag... Actually, Instagram ko guys is it's Jmaine Kai. Pero bago ka dumating sa GTR, kasi syempre ito pang mga professional talaga to na enthusiast Hindi to pwedeng first sports car Ano unang mong sports car? First sport car ko is Camaro. Di ba nakita tayo dun sa event ng Camaro? Yes! Hiniram yung Camaro mo. Pinakilala mo pa ako nun? Oo, parang di ko alam no? Anong difference, bakit may GTR ka na compare dun sa Camaro natin? Yung totoo parehas ba tayo na Camaro Sabihin mo kung anong difference niya. Yung difference niya is yung mga blind spot. Oo. So, mas visible yung mga spot dito sa GTR. Oo. Unlike sa Camaro. Kasi sa Camaro, sobrang sikip. Sobrang sikip. Puro blind spot. Hindi masyadong makita. So side window, halos yung ulo mo hindi magkasya Pero dito, GTR siya, pero pagdating sa loob, komportable lahat, di ba? Anong reason ba't kayo bumili ng GTR? Since dati, dream car ko na siya. And pinakilala ko si Dad kay Kuya Rico. Nakita niyo yung review sa GTR? Yes. Hindi, kung buti. hindi dahil sa'yo, walang GTR. Kaya nga ganda no? Thank you sa pagsama, brother. At ikutan ko muna to tapos i-test drive natin, yes. Okay? This one is the Bayside Blue. So pinaka-iconic siya when it comes sa family ng GTR kasi it started doon sa R34 Skyline. So tatlo ang klase ng variant kaswabe ng mga GTR. Nandyan yung Premium, nandyan yung T-Spec, and the Nismo. So the Nismo is the most powerful one kasi yun yung track version niya or track-oriented ng isang GTR. Pero don't get me wrong kaswabe kasi every GTR superb na talaga ang kanyang performance. Okay, so yung T-Spec, ang pinagkaiba naman nila, yung rims niya gold-plated tapos naka-carbon ceramic rotor siya. Yung Nismo, alam natin, may mga pinstripe na kulay pula and different yung pagkakatwik ng kanyang suspension. And I think that one is more lighter kasi mas maraming carbon fiber na na panels yung ginawa nila doon. Sa harap kaswabe, there's no difference compared doon sa pinaka R35 natin na kinasama sa kanyang generation. It started nung 2008 up until ngayon 2024. So it's like 16 or 17 years old na ang isang GTR. Pero sa loob ng Sweet 16 na yon, nagkaroon siya ng 4 na facelifting. Yung una, wala siyang mga fog lamp, nagkaroon ng fog lamp, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang front grille, lumaki ng 20%, and this time, etong Bayside Blue natin kaswabe, it has the touch of the R34. R32 is the Godzilla, then ito halos apo na sa tuhod. Pero kung tatawagin ko to, ito yung pinaka-superb na GTR, this is the Mecha Godzilla. As you can see, the front grills, mas thinner kaswabe yung
mga hexagon honeycombed na front grille, yung air cooling niya, yung air passage, mas magiging efficient. Yun yung in-improve nila. Front bumper na to, very identical sa isang R34. The GTR badge, ground clearance. Medyo dun lang tayo may issue kasi this is 4.33 inch ang kanyang ground clearance. Those air passage dito sa gilid, of course, we have the brake cooling. And dito sa mga headlights natin kaswabe, as you can see, nagkaroon siya ng facelifting. Ito yung second niya. Thunder or lightning shape na LED DRL projector bulbs. High performance na mga gulong, naka-Dunlop ka. Then ventilated yung mga rotor disc natin for advanced cooling yan. Naka-Brembo brakes tayo, 6 pistons. The center breakover angle, dun lang tayo medyo magkakaproblema kasi ang hirap nito i-park pag nasa mall ka. Alam naman natin minsan pababa, pataas, spiral, ang GTR napakahaba nito. Flash mounted yung door handles natin. Ito, lock to unlock, then pag pinrest mo to, hatakin mo, you can open. Okay, frameless yung ating window and the side profile is very aggressive. Ito kasi yung pinagmanahan nito, yung paa ng isang Gundam. Siyempre, JDM nga to. 2+2 yung seater natin, medyo mas mababa lang dito sa second row seating natin. Suwabe sa rear face siya. Ang pinagkaiba niya doon sa pre-facelift is inverted yung rear wing natin. Pero yung halo rings nito, yung quad halo rings, gives the signature touch para sa isang GTR na pag nakita mo to, di ba, hindi ka magkakamali. Tsaka napakakapal kaswabe ng likod nito. Pagbabago dito, mas naging sharp yung mga edges niya. Burn tip natin na quad exhaust pipe na sobrang laki. As in yung kamao natin, pwedeng kasya dyan. Ayan o. Titanium exhaust yan. Meron ka ritong brake lights na ala F1. So the difference is doon sa dating GTR R35, hindi ganito yung klase ng lower bumper niya. And you have the new Nissan logo. Bago na ba to? O tama, bago. Sa trunk, only 250 liters of space. Fast and quick details review lang tayo. Ngayon naman, it's time para i-test drive natin ang isang Bayside Blue Nissan GTR. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Kaswabe, we are behind the wheel of the 2024 Bayside Blue Godzilla. Here we go! May shockwave. Every time you drive a GTR, na-enhance niya talaga yung skills mo. Actually, the confidence talagang nagbabago. Yun yung nakakamiss sa GTR. So nakailang drive na tayo ng GTR pero never talaga na nagsawa ako. And it's very charismatic. Kahit 16 years old na siya,
hindi mo pa rin siya papalitan. Nandun pa rin yung pag-ibig pag dinadrive natin yung GTR. Ang lakas, kaswabe pag nakikipagsabayan ka nito sa mga highway or kung saan man tayo lagi na nagbababad sa EDSA. Ang lakas mag-overtake, pero you have to control this. Hindi pwedeng ito yung pinaka first car mo. Para sa akin, not that classification ng supercar, kasi pag sinabi mong supercar, it's all about the luxury brand talaga, yung mga Porsche, Ferrari, di ba, Lamborghini. Alam naman natin na yung lineup ng Nissan, di ba, ito yung pinaka halo car nila. So for me, ang level nito, even though this is a 12 million pesos, super sports car pa rin. Yung nagkaroon tayo ng review, lahat yan binanggit ko. The power specs, it is a 3.8 liter twin turbo, dual clutch transmission ito, kaya we have a rapid shifting, kaswabe. Ang top speed niya 315. I have ridden before 309. Ikaw, Jeremy, ano ang pinaka top speed mo rito? 209. Naku, nalaman ni daddy mo. Okay lang ba yun? Hindi, pwede naman natin i-cut yan eh. So naalala ko, lalo na kaswabe yung nag-launch control ako sa isang GTR. Talagang may iwan yung kaluluwa mo kung saan ka nakaupo. Even yung brain cells mo, ang bagal mag-react. Naalala ko, tawa lang ako ng tawa dati. Para kang nilaglag. And every time na nasa manibela ka ng GTR, adrenaline rush talagang nararamdaman mo. And ang sarap, kaswabe, i-drive nito sa straight roads kasi it is very planted, very grounded. It sticks to the ground, kaswabe, na mararamdaman mo yung lahat ng wheels nito talagang kapit na kapit. Very good traction. Anytime you push the accelerator, ang bilis mag-respond. Gear shifting nito, it's very smooth. And you feel and you hear the glorious note of the titanium quad exhaust, kaswabe. Favorite nito pag pinol exhaust yung mga GTR, talagang it has a unique sounding. Oy, naalala ko pala yung Autoholic Garage, binabati ko. Yan. Doon natin kinunan yung Liberty Walk na silhouette na 1 out of 1. We've driven a Nismo dati, kaya lang nasa bandang Ortigas lang. Pero napakaganda pag ang GTR, you spend time talaga sa mga freeway, diba? Lalong-lalo na pag pupunta ka ng pa north, pa south. Sa traffic nga lang, kaswabe, around 4 to 5 liters yung konsumo ng gasolina. Pero pag nasa freeway, dahan-dahan lang, di ba? At least umaabot siya ng 10 to 11 kilometers per liter. You can daily drive this, kaswabe. Kaya lang, the great question kasi, kung makikita mo sa exterior, yung cargo capacity okay naman, 250 liters, you have 2 plus 2, kaya lang dun sa likod, sobrang pitit talaga ng sasakay, di ba? Yun lang yung pinaka downside niya. Ang pakiramdam mo rito, para kang nasa regular sedan lang. Outside, di ba, naka GTR ka, daily drivable, konsumo ng gasolina kung kaya mo, walang problema. Pero ang nagmamatter kasi dito, yung ground clearance talaga. Tsaka every GTR talaga, kaswabe, naka-equip na ng Brembo brakes. Kaya walang problema when it comes sa stopping power nito. Unlike other cars, di ba, nararamdaman natin yan eh, pag marami ng pasahero, pag nag-brake ka, parang hindi na siya kumakapit talaga. Yung ratio ng weight against dun sa braking power, ito kahit tumuto ka sa likod eh, responsive ng brakes niya. One thing lang na gusto ko sana nagbago dito sa GTR, but it feels very analog, very mechanical. Yun yung umusbong talaga, na kaya yung mga enthusiasts, okay lang sa kanila na hindi nagbago eh, kasi ang GTR naman timeless eh. Pero yung manibela, sana nagkaroon siya ng flat bottom steering wheel. But the badge, di ba, nakaka-inlove lang. Ito, diretso tayo. Grabe oh. Oh, di ba? So very attractive yung nasa harap natin. You have carbon fiber tachometer, speedometer. Yung mismo meron siyang pula. The infotainment, nakakatuwa sa kanya kasi para sa mga taong very analytical, yung gauges nandyan lahat. Yung functionalities niya, lalabas lahat dito. Ayan, nakikita natin kung gaano kakadiin sa accelerator pedal, sa braking, lahat, yung mga fluid natin, temperature, yung excitement level mo, pwede niyang makita.
Grabe yung combination ng combo ng engine tsaka ng exhaust. This one is stock pa lang, pero ang sarap alagaan, 'di ba, pag stock na GTR para sa mga gagawing used car na ibebenta na. Yung iba hindi nila gusto talaga na na customized na yun. Second round kaswabe, second leg natin. But this time naka R mode tayo. Take off tayo. Sa needle ng tachometer natin ay ng speedometer, grabe yung 100 kilometers per hour nasa 7 PM pa lang. Actually napakabaliw na itong sasakyan na to eh. Siya lang yung nakita ko na ganun. Usually di ba yung 100 kilometers nasa taas din eh. Kahit matindi yung biyahe mo nito kaswabe, yung seats natin are equipped with Nappa leather, meaning to say sobrang foamy nito, nakakapag-relax talaga. And sakto sa likod natin, I'm 5'10", inahag tight ka talaga ng ng seats. Then yung mga controls nito, may knob siya na iniikot-ikot, unlike other vehicle, other automobile or sports car. Di pindot left, right, di ba? Up, down. But ito scroll lang, simplified. Overtake. Woo! What a ride! Number one, amazing driving skills ng GTR. Every hard cornering kaswabe, walang dulas, napakabalanse niya, wala kang mararamdaman halos na mga kakaibang body motion niya. Yung manibela sakto at low speed mabigat siya, pero habang bumibilis ka, it feels lighter na. The explanation of this GTR drag coefficient is still 0.26. Yung downforce, I think mas nag-enhance, nag-reduce sila ng drag, pero again 0 to 100 is nasa 2.7 seconds pa rin. They call this Godzilla a supercar destroyer kasi before some other supercar na umaabot ng 2.9 seconds 0 to 100. So alam na natin kung ano ang pinaka magiging resulta nito. Pero ang pinaka naging kalaban at rival talaga ng isang GTR is the Porsche 911. Kasi ito yung first batch ng supercar destroyer na nagkaroon sila ng nickname, then lumabas sa world's greatest drag race. Yung world's greatest drag race na umabot ng meron pa part 1 up until part 10. Diba? Nauna yung mga batch ng GTR, then dumating yung 911, dun tinalo yung GTR. So still nasa ganun pa rin yung horsepower natin. 570 or 565, 633 Nm of torque. May long gear dito kaswabe. I think the third gear, pag nag-manual mode tayo, sobrang haba ng gear na yun. Paddle shifter tayo kaswabe. Downshift. Yan. Tangina. Para tayo naka-aeroplano. Ang cruising ng airplane before it takes off, talagang lahat kailangan niyang ibigay eh. Mga identical na pakiramdam natin dito kaswabe. Nag-drive ako ng Tesla S-Blood, pero doon nasuka kasi ako doon eh. After 30 minutes, sama ng pakiramdam namin. Tapos yung 911 Turbo doon sa White Plains, grabe. Sa Aventador and Huracan, hindi ko lang naitodo ng one straight. Pero ito, we have all the freedom kasi nasa highway naman tayo. Alam mo kaswabe, kwento ko lang nakatatlong ikot kami kasi iniwan namin yung Camaro sa Petron. So tapos na, everything's fine, satisfied tayo. Pero sa dahil nakakalibang at nakakabaliw pag may GTR, hindi namin napapansin, lumalagpas na pala kami. Hindi namin napapansin, hindi pa pala kami nakakarating sa tamang ruta namin. So nakailang beses kami naikot talaga. So, medyo napatagal lang yung oras namin, pero syempre gusto ko pasalamatan ito si Bunso natin, si Jermaine, kasi pinapansin niya pa tayo. Pagbaba namin sa GTR, nako, anong gagawin? Ipa-block na tayo ni Jermaine. Ang daming gasolina na sayang, pati yung toll gate. I hope you had fun. And wala nagbago talaga sa ride ng GTR. I mean, wala nagbago, hindi a negative quotation. Compliment siya, ibig sabihin desirable pa rin siya. Hindi ka magsasawa. Kung paano yung feeling ng excitement, kung paano natin na-drive before yung mga experience natin, ganun na ganun pa rin siya. Pinaka-difference niya ngayon, this is the 2024, and syempre Bayside Blue, kaya habang nasa road tayo, ang angas,
Kala mo, haring-hari ka ng kalsada. Pero syempre, you have to calculate everything pa rin na kahit nakasasakyan tayong ganito, humble pa rin tayo on the road. Pag kinakailangan maging mabilis, diba, at least wala lang tayong tatapakan. So yung mga mabilis na driving natin, again, for service lang yan. Huwag niyong gagawin kung saan man kayo kaswabe. As of now, the pricing is 12 million. Sobra yung pagtaas niya, yung inflation niya. Alam ko, last year, kausap ko pa si kumparing Glenn Mendoza. Yan, punta kayo dyan sa Nissan QR. Kita kami nun yung releasing nitong GTR. So, kontakin nyo si Glenn Mendoza. Yan ang GTR specialist natin eh. It's a head-turner super sports car. Everyone loves GTR, diba? Follow me sa mga social media platforms natin and subscribe para updated ka sa mga iba-ibang klaseng performance cars na mga nire-review natin. I'll see you again. We're here sa parking.